Ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagbabanggit ngayon ng NBI na sila'y interesado na busisiin po ang kaso ng konstruksyon dyan nga po sa New Clark City Phase 1 kung saan nga po ito ay bahagi po ng inyong reklamo noon sa Ombudsman at dito ho ang pinag-uusapan nga daw po ay yung papel naman daw po ng ito pong Southeast Asian Games Organizing Committee. Go ahead, sir. Sa amin po, magandang development po yan pagkat anong amin pong isang pa ito ay panahon po ng pandemic. Talagang labis po kaming nahirapan maghanap ng mga dokumento. At last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024. Pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na. Opo, pero sa ngayon po kasi wala din pong linaw actually mismo ang NBI hindi pa ho naghahayag ng buong detalye kung ano ho bang kanilang hawak na dokumento, ano ho ba ang kanilang pong mga hawak na ebidensya. Pero sa ngayon po, sir, ang actual na estado ng kaso sa Ombudsman dismissed. Na-dismiss po, pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So, insufficiency of evidence, yun po ang naging resolution. Pero sa inyong pagdidemanda nga dito, ano ba ang hawak niyong ebidensya, Ka Diego? Marami po kaming ini-attach na ebidensya at sa tingin po namin kung iisipin substantial na po yun. But hindi po natin malaman kung ano po talaga yung sinasabing kulang na ebidensya. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik. Ano ba ang main point sa inyo pong reklamo? Ano ba basically po ang pinakapunto ng inyong reklamo? Ano ba ang katiwalian dito? Una po, yung sports facility project po ng Clark, dapat po ito ay ibinid. Ang nangyari po, hindi po ito binid at ito ay nagkaroon lamang ng joint venture agreement with a Malaysian company na hindi po sinangayunan nung dating nakaupong corporate council ng GOCC. At nalaman po natin na akala po namin maglalagay po ng sariling pondo ang company na yan. Ang project po ay nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Ngayon na ginawa po ng Malaysian company, pagkatapos na magkaroon sila ng joint venture agreement, nag-loan po sa DBP at na-approvean po nga sila ng nasa mahigit 9B. At ang malungkot pa po dito, babayaran po ng ating gobyerno ng 5 taon na nagkakahalaga po ng almost 2.5 billion a year. Na kung kukumpitin po natin yon ay umabot po ng almost 11B. Mm-hmm. So yun po ang aming akusasyon na hindi po ito idinaan sa public bidding. Mm-hmm. At yung isa pa po bakit ang Malaysian company pinasumpon po ito sa sarili nila.